heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim with a disdain, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo, aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang ko ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko sa bawat pagsubok na daraanan ko. Alam ko ang paglingaw ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo, aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko sa bawat pagsubok na daraanan ko. Alam ko ang paglingaw ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. O Yahweh, paglingap mo'y maaasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan. Good morning, Jesus! Purihin ang Panginoon. Happy New Year, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Ito po ang ating unang, pag GMJ, Thursday edition for the year 2026. Purihin ang Diyos. Sige, tayo po muna ay manalangin. Pastor Fred. Pagpala naming Diyos. Wala po kaming inaasahan sa taong ito. Kung hindi ang inyong presensya, by your grace, we can tackle every work that you have been giving us, Father. So, help us. In Jesus' name we pray.
Amen and amen. Yan, muli kami po ay bumabati sa inyo ng Happy New Year sa lahat ng ating kapatiran, maging sa ibang bansa, ating Comfy, North, East, West, and South. At sa aming mga mahal sa buhay, purihin ng Diyos, salamat sa Diyos. Itong nakaraang holidays ay nakasama namin sila at salamat sa Diyos sa mga pagpapalang palagi nating tinatanggap. Sige, babasahin po muna namin ang memory verse of the week bago tayo magpatuloy sa aming mga discussion. Isaiah 43:19, ang sabi po, Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth, shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Sa New King James Version. Sa Tagalog, medyo maliit, Pastor, ako na lang ang babasa. Ako ay gagawa ng isang bagong bagay, ito'y nagaganap na. Hindi mo ba nakikita, hindi mo ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Purihin ang Panginoon. Yan. Yan ang yung message sa aking hipag actually kay si Tess. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Yan. Salamat sa Diyos at muli thank you, Lord, sa aming pagbabalik ng 2 Thursday kami wala dahil Pasko at bagong taon. Yan. Salamat sa Diyos. Tayo, ang mga naging Thursday edition ng GMJ, ang napanood nyo ay mga pangyayari sa ating community na napakagaganda. Yung mga anniversary, yung mga kung ano-ano mga pagbati ng ating mga elders, yung mga sinasabi, ang mga pagbati ng ating mga workers. Kung napanood nyo yung ating Thursday edition ng Pasko at Bagong Taon. Purihin ng Diyos. Ngayon po, bago namin ituloy yung aming kami po ay magsisimula sa third part ng aming topic. Ngayon, ang reference po ng ating mga pag-aaral ay na entitled Sons and Daughters by Rebel. At ang yung libro po, ang title ay I Am Transformed. So, pag doon lang sa title na yon, makikita natin na ang pinakang goal ng mga topics na dinidiscuss namin ay para tayo mabago, matransform ang bawat anak ng Diyos. So, ang transformation, Pastor, yung mic, hawakan mo. Yan. pag sinabi mong transform, may motive. Oo, may layunin. Merong goal lagi. Oo. Yan, ang layunin. Kaya, ang dapat nating tandaan, all of us are created in the image and likeness of God. So, it is just natural that we resemble Him and reflect His holiness among us, His children. So, all of the topics here are focused on the qualities of God, which we as His children should likewise project or reflect to all people around us. So, yung reflection natin, dapat nakikita yung attributes ni Lord. Yan. Thus they will say, like father, like son. Di ba? Kaya, yung pag pronounce natin ng attribute ni Lord, we also pronounce the attribute that we as children should achieve. So, dun po sa part 1 natin, kung matatandaan nyo, ito po ay nagsimula kami ng July 31 last year. At ang naging title natin ng part 1 is, God is holy, so I stand out from the crowd. At ang magkaroon po ng mga subtitles to. Ang sabi nga is, God is perfect, so I am growing. God is wise, so I am teachable. God is unchanging, so I am consistent. God is one, so I am whole. God is sinless, so I am pure. And God is truth, so I am free. So, ang kinukuhan po natin dito, bawat attribute na to, kinakailangan ay nakikita sa bawat isa sa atin. Kinakailangan makita sa atin na totoong kapag ang ating Diyos ay perfect, kinakailangan nag-grow tayo, Pastor. Hindi ubrang bilang Kristiyano, wala man lang pagbabago. Yun ang growth. Ang growth ng isang Kristiyano, nakikita ang fruit of the Holy Spirit. Hindi po ba? At kapag kasi sinabi natin, God is wise, so I am teachable, alam natin, God is too wise to be mistaken. So, kinakailangan tayo mismo ay maging teachable, nagpapaturo tayo sa ating Diyos na nalalaman ang lahat ng bagay. Siya ang omnipotent, lahat ay alam niya. Sovereign God. Sovereign God.
Kaya kinakailangan nakikita. God is unchanging, hindi siya nagbabago. Tayo lang naman ang nagbabago. So kinakailangan, kung alam natin ang Diyos natin ay unchanging, hindi nagbabago, dapat consistent tayo, constant rin ang ating pagiging Kristiyano. Hindi pa bago-bago, mga kapatid. So yun po ang mga diniscuss namin last year. And God is one, so I am whole. Yan, hindi siya katulad ng egg pie o whatever, yung pizza na merong mga hati-hati. Buo po ang Panginoon. Kaya sabi nga ganun, ang prayer ni Paul, hindi ba tayo ay maging perfect in ang body, soul, and spirit natin ay maging Every ayos. areas of our life. Every areas of our life. Yan. God is sinless, so I am pure. Dito nga tinake up yun, yung flying object, di ba? Kapag lalo na sa mga inumin natin, mayroong mga floating kwan dyan, di ba? Yung Nadapuan ng langaw. nadapuan ng kung ano man. Lalo na kung nalagyan ng, ng lason. Oo, yun, yung mga ganon. So sa atin, bilang Kristiyano, hindi dapat yung ang kasalanan kasi ang nagpapadumi sa atin. Kinakailangan maging ma-achieve natin, mga kapatid, ma-achieve na natin yung araw-araw, yung sanctification na tinitake up natin, araw-araw ay nakikita natin ang pagbabago. Kung meron pang kukunti, sabi nga ganon, get rid of it. Tanggalin na natin. Positional yon. Positional, oo. Experiential and glorification. Hindi instant coffee ito. Yung sanctification hindi 3 in natin. 1. Oo. Po ay dahan-dahan. God is truth, so I am free. The truth will set you free. Yan. Yan po ang part 1. Kaya sabi nga ganon, when you say that God is holy, the children of God will stand out from the crowd. Makikita itong mga na siya ay growing, teachable, consistent, whole, pure, and free. Yan po ang na-discuss natin sa part 1. Ngayon yung part 2, ang naging title natin is God is creative, so I am also creative and I will use my talents to reflect God's glory. At ang mga subtitles na na-take up dito ay napakaganda rin. God is diverse, so I am unique. Pag sinabi mong diverse, He can take all forms. So, hindi mo po pwedeng i-box lang si Lord. Di ba? Marami siyang... God in a box. Yeah, marami siyang qualities na po pwedeng mga kwan. So, ang ang mga anak niya ay unique. Naiiba tayo, wala kang katulad, pati yung thumb mark mo, hindi ka, yung DNA mo, ikaw lang. Wala kang katulad, mga kapatid. You are fearfully and wonderfully made by the Lord. Yan. God is unpredictable, so I am imaginative. Pag sinabing unpredictable, His thoughts are not your thoughts, His ways are not your ways. So, hindi mo alam kung paano ang pamamaraan ng Panginoon, pero naa-amaze ka. So, nagiging imaginative ka. Di ba? Naiisip mo, sabi niya, paano kayang gagawin ni Lord dito? Itong problema ko sa akin, sa isip ko, imposibleng magawa eh. Di ba? Imposible. Like a snow and rain that falls. Oo. Yung mga bagay na imposible, ang Diyos lang ang pwedeng mag-solve. So, God is infinite, so I am productive. So, kapag ka ang Diyos ay infinite, ikaw naman ay finite. So, pero, kapag ka naniniwala ka na ang Diyos mo ay walang hanggan, walang limitasyon, ikaw ay nagiging productive. Out of the many created things, nakakapag-produce ka bilang anak ng Diyos. And ito isang nakakatuwang diniscuss natin. God is mysterious, so I am curious. Yung curiosity, yung pagiging mausisa, nako, napakahalaga po niyan sa bilang Kristiyano. Hindi ka nagkukuan lang na marami po, dati naman akong ganon. Wag mo na akong sermonan, wag mo na akong basahan ng Biblia. Okay na ako dito sa relihiyon ko, wag nang ganon. Kapag ka hindi ka naging curious sa sinasabi ng kausap mo na ang Word of God kasi is the Word of God will reflect who God is. So, mysterious po si Lord eh. Di ba? Katulad na lang nung naibigay niyang example dyan, yung kay Mama Mary. Sabi,
How can this be? I am a virgin. Akong sasabihin ng anghel, ikaw ay magkakaroon ng anak. So, pero hindi nag-doubt si Mary doon, naging curious lang siya. Nagtanong siya, paano mangyayari? So, nagiging imaginative ka, paanong gagawin, pero nagiging curious ka rin kung paano mangyayari. So, yun ang napakaganda. And God is expansive, so I am intentional. Napakalawak po ng kapangyarihan ng Diyos, katulad ng kalawakan, expansive. So ang field of ang lawak ng field para mataniman ang salita ng Diyos. Napakarami pong tao na nangangailangan ng kaligtasan. So tayo bilang mga Kristiyano, kinakailangan lang nandun ang willingness natin na paggamit. So you are intentional. Pagagamit ka lang kay Lord para malaman. Kamukha ngayon, New Year. Oo, ngayong New Year, hindi ba? Ano bang bago sa New Year sa bahay? Oo. Aba, iniba po niya yung mga ayos ng aming Kalendaryo. kalendaryo, yan. Bago. At saka yung Kaya iniba mo yung mga binubuksan mo ayos. yung kalendaryo, tinitingnan mo kung ano ang mangyayari for the next years. Yes. Quarter, spring, preparation for summer. Amen. Summer preparation for winter. Nakahanda ka sa Oo. lahat ng mangyayari sa buhay dahil ikaw ay intentional. Oo. Katulad nga nito, dapat makashare mo, yung magamit ka na ni Lord para ma-share. Ito yung maganda, yung related po ito doon sa susunod nating part. So, sasabihin nga ganon, yung isa, everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the healer of my body. He's the Savior of my soul. He's the Holy Ghost baptizer. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Yan ang dapat nating naging goal ngayong 2026. At ang huli nating naging topic dito sa part 2 na I will use my talents to reflect God's glory is God is detailed, so I am excellent. Dito po sa God is detailed, kung nasundan nyo, si Lord, siya po ang the best architect, the best planner. Kaya itong 2026, dapat si Lord ang magplano ng ating buhay. Kasi pag tinignan nyo sa detail na yan, doon pa lang sa creation. Sa creation pa lang. Di ba? Siya yung nag-aayos kung ano yung ilalagay sa dagat, kung ano ilalagay sa himpapawid. At doon rin sa tabernacle, siya ang nagsabi kay Moses kung ano yung mga furniture, ano ay tsura ng tabernacle. At kay Noah, kung ano yung size ng arko, kung ano-ano yung mga ikakarga. Grabe, detalyado po lahat. Pati size. Pati size ng Noah's Ark. Lahat po ng bagay, pag tinignan nyo po yung mga pati nga yung mga, yung nag-design pati nga yung robe ng pare ni Aaron, si Lord pa rin. Si Lord pa rin ang nagbigay ng kung sino ang tao na gagamitin. Siya ang nagbigay ng talent do sa tao. Na-discuss namin po yan. At napakaganda, detalyado po ang Panginoon. Ganon siya kadetalyado rin sa buhay natin. Yung, di ba? Sabi niya sa Jeremiah 29:11, I alone know the plans I have for you. Plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you hope for. Siya po ang nagdi-detail ng lahat sa ating buhay. Kaya, kanino mo ka pupunta? Kapag kami nangyayaring aberya, hindi po nasusunod ang plano ni Lord sa buhay natin. Kaya, po pwede namang ibalik. Pwede tayo makipag-usap sa Panginoon. Kaya, ito pong New Year na to, ang sabi nga ganon, i-rekindle natin yung flame of love with the Lord. Natutuwa ako dun sa naging topic nila Pastor Oying at saka ni Sister Remy last Friday, the first Friday of the year 2026, kung ano yung purpose ng buhay.
Di ba? Ang purpose natin. Yan din po ang ating magiging goal natin ngayon dito sa ating chapter, part 3 ng aming topic na I am transformed. Kasi pag tinignan mo nga naman yan, di ba? Dito sa Isaiah 61 verses 1 to 3, ang sabi po, "The Spirit of the Lord, of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn and provide for those who grieve in Zion." Alam nyo, sa panahon natin, napakaraming tao na nakakaranas ng paghihirap. Yung kanina, ang sabi niya, depression. Yung mga tao na nagkaroon ng problema sa negosyo, yung mga nawala ng pera, nawala ng mga hanap buhay. Yan pong lahat na yon ay nagdudulot ng matinding lungkot sa bawat isa sa pangyayari ng kabaligiran. Ang taong naging biktima ng mga kalamidad, itong 2025, ang daming ganap. Hindi po ba mga kapatid? Ang dami, may lindol, may mga sunog, mayroong mga matitinding baha, mga landslide, yung mga aksidente, at lalong-lalo na ang ating gobyerno. Nakikinig ka lang, naaapektuhan ka na eh. Yan po talaga ang napakatindi na dapat i-deal natin ngayong 2026. Ang sabi nga doon sa kinakailangan doon sa Isaiah 49 rin, forget the past, live the past. Kalimutan na yung nakaraan, kalimutan na yung mga nangyari. Ang ibig sabihin lang yung mga masasakit na pangyayari na yan, huwag maging dahilan para hindi ka mag-move on. Ang sabi ng Panginoon, kinakailangan mag-move on ka. Kinakailangan move on. Let's grow together in the service of our God. Move on, let's grow together in the service of our God. Forward we go, winning more souls for the kingdom of our God. The harvest is plenty, but the workers are few. Whom shall I send? I am counting on you. Kaya ito po ay binibigay na charge sa bawat isa sa ating tayong mga Kristiyano ngayong year 2026. Tayo po ay china-charge ni Lord na paggamit tayo. Kaya ang ating pong magiging topic for this year, ito pong part 3 ng ating I am transformed, ay ang title po ay I am called, so I live each day with a purpose. I am called, so I live each day with a purpose, to be able to proclaim to all that only through Jesus Christ can all people be saved. Doon sa Ephesians 2:1, kasi napakalalim ng kasalanan ng tao eh. Nalubog na tayo, hindi ba? In the past, you have been spiritually dead. Sabing gano'n. Kaya napakatindi po ng ito pong pagkakasabi ni Paul na ang pangangailangan ng tao sa kaligtasan ay nandoon kasi talagang malalim. Napakaraming pangyayari sa ating bansa nato na hanggang ngayong 2026 ay palagay ko magiging usapin pa rin, lalo na sa gobyerno. Pero ang maganda dito ay si Paul hindi tumigil doon sa pagsasabi lang ng katotohanan na ang tao ay lugmok sa kasalanan. Ibinigay niya yung solusyon, hindi ba? Kasi nakakatuwa, kapag ang tao kasi, Pastor Fred, pag ang tao on his own ay sinusolusyonan ng kanyang problema, ang nangyayari lalong lumulubog, hindi ba? Doon nga sa isang parang kumunoy. Parang kumunoy. Doon nga sa isang nabasa kong article, sa New York daw, mayroong isang campaign na inilagay doon sa mga elevator. Ang nakasulat po, stay safe, stay put. Nilagay nila yun kasi may mga pagkakataon po na nangyari pala na yung mga elevator nagfa-fail, may failure ng yung nami-maintain, ano? So, ang nangyari, maraming mga na-trap sa elevator.
So, imbis na yung nung nag-malfunction ang elevator, maraming ginawa nila ng pamamaraan nila, sarili nilang pamamaraan para lumigtas doon sa sitwasyon na yon. At marami pong namatay. Maraming incident na nangyari na lalong nagkaroon ng kamatayan. Yung umaakyat sila at tapos tumatalon. Hindi ba yung mga butas-butas sa elevator, umaakyat silang ganon. So, ang sabi nga ganon, natala ito na pagkakatrap nila sa magitan ng sariling pamamaraan. Hindi nila alam na kailangan lang nilang pindutin ang emergency alarm button at darating agad ang emergency responder para sila iligtas. Kuminsan kasi, maraming tao na napapahamak nang hindi alam kung ano yung solusyon, hindi nila alam kung anong dapat gawin. Ganon din yung nangyari sa Ephesians 2. Di ba? Kaya doon sabing ganon ni Paul, di ba? Ang puwan ka spiritually dead ka na Pero, ang sabi ni Paul, but Apostle Paul spelled out a different type of rescue plan to help those trapped in the downward pool of sin. He reminded the Ephesians of their utter spiritual helplessness, being truly dead in their sins. But, when they are trapped, at sabi nilang ganon, by obeying the devil, refusing to submit God, this resulted in them being subject to God's wrath. So dahil nga ayaw nilang sumunod, sabi nga, verse 2, at that time you followed the world's evil way. You obeyed the ruler of spiritual powers in space. Actually of us were like them, according to our natural desires. So whatever suited wishes. In our natural condition, we are like everyone else, destined to suffer God's wrath, God's anger. So kung hindi natin alam kung anong dapat na pamamaraan na sinasabi ng Panginoon, tayo ay nalulubog sa kasalanan lalo. Pero ang maganda doon, yung sinabi ni Paul dito, but God's mercy is so abundant and His love for us is so great that while we were spiritually dead in our disobedience, He brought us life to Christ. So, those who believe in Jesus, the apostle wrote, it is by God's grace that you have been saved. So, yun ang napakaganda. Sabi nga ganon, pumundot ka lang ng button, emergency, darating ang responder. Ganon din dito, tanggapin mo lang si Kristo, maliligtas ka. Napakaganda. So, I am called to live each day with a purpose. Ito po ang purpose natin na sabihin sa mga tao, sumunod ka lang kay Kristo. You follow, I will follow you. Yan. Kinakailangan mag-decide tayo na sumunod kay Kristo para tayo ay maligtas sa ating present situation na yan. Tandaan natin, my life matters, so every day is energized with a purpose. Each moment is full of potential. God designed me with a purpose, for a purpose, so I will not believe that life is insignificant. Huwag niyong sabihin na, wala na, ang buhay ko, wala nang pag-asa. Because of this, I invest in my character, calling, and community. I refuse to be stagnant, wasting away in self-pity. Huwag kang magmukmuk dyan, mga kapatid. Maraming gagawin, maraming purpose, maraming kang pwedeng gawin mamaya. Gising! Oo, yan, marami. Kaya sabi nga noon, so I am called to live each day with a purpose. And to be able to achieve this, we shall take up yung susunod, itong mga, mamaya ito, yung first na subtitle, take up ni Pastor ngayon. Pero yung mga susunod, ito po ang magiging topic natin. Ang mga subtitle dito sa I am called so I have a purpose. Unang-una yung topic na take up ni Pastor ngayon. God is missional, so I am ready. Ito po ang first topic natin na subtitle dito sa ating part 3. Ang mga susunod is God is sovereign, so I am surrendered. God is visionary, so I am involved. God is faithful, so I am strong. God is God, so I am generous. God is fair, so I am fearless. So mga kapatid, tayo po ay sumunod sa every Thursday at ito po ay magiging series natin para maunawaan natin na ano ba ang ating purpose sa buhay nato para maging useful at para maging lively, magkaroon tayo ng purpose sa buhay natin. God's plan for the year 2026 to be able to raise God's people who will be able to fulfill the Great Commission. Ito po ang Great Commission natin sa Matthew 28:19-20. Go then
and to all people everywhere and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you till the end of the age. So, kinakailangan ang ating maging motto ngayong 2026, sasabihin natin, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ito pa. Do none go with me, still I will follow. Do none go with me, still I will follow. Do none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Ngayon po ay i-discuss na ni Pastor Fred ang unang subtitle ng ating part 3. Ito po ay God is missional, so I am ready. Pastor Fred, so basahin muna Are natin. you ready? Are you ready? Okay. Thank you, Lord. 2006, ready na tayong lahat. Amen. Ang title po natin is, God is missional, so I am ready. Ang Boy Scout po laging ready. Ito po ang ating scriptures, Luke 19 verse 10 and John 4:34. Luke 19:10, ito po ang mission, and Luke 4:34, we have to obey. The Son of Man came to seek and save the lost. John 4:34, my food, Jesus said, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. This is the message of the Lord. Thank you, Lord. Manalangin po tayo. Diyos namin na walang sawang kumakadinga sa lahat ng uri ng tao. You are presenting to us this 2026, a very great and a wonderful mission. Kaya mangusap ka sa amin through the power of the Holy Spirit, speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Ito po ang brief summary of this missionary work of Jesus with the Samaritan woman at the well. Thank you, Lord. Sa verses 1 to 26 of John 4, basahin ko po sa atin. He showed us that Jesus came to the place where He met the Samaritan woman because Jesus learned that the Pharisees had heard that He was gaining and baptizing more disciples than John, although in fact it was not Jesus who baptized, but His disciple. So He left Judea and went back once more to Galilee. Now He had to go through Samaria. Samaria, yan yung lugar ng mga kaaway ng mga Hudyo, hindi ba? Oo. Ngayon, ang mga bagay pong ito, dahil nagkaroon siya ng encounter sa Samaritan woman. Ayan. When He came At to nalaman ni Samaria. Jesus ang mga tao na pumipigil sa Kanya upang maganap ang encounter na ito. So He went back once more to Galilee. Now, He had to go through Samaria. Yan. So He came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground of Jacob had given to his son Joseph.
Jacob's well was there. Jesus tired as he was from the journey and sat down by the well. It was about noon. Tanghaling tapat na yan. Tanghaling tapat. Oo, pagod si Lord. Oo, Napagod, napagod. So, dun sa, As man. mupo doon sa may bandang Jacob's Well. Oo, yan. ngayon, Yun yung lugar na, nauuhaw. yan lang yung encounter niya. Now the Samaritan woman came to draw water from the well. And Jesus took this opportunity to talk to this woman by asking for a drink. So kapag nagkaroon ng open opportunity na nakikita natin Para mag-share. para i-share yung magandang Word of God na makapagliligtas sa Kanya, na magagamit niya bilang disciple. Hindi siya nag-aatubili. Mga katabi mo lang. Sisero mo na. Ang ginawang style ni Lord dito, nyari nang hingi siya ng inumin doon sa Samaritan woman. Di ba? O, Okay. Tapos, The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a woman, Samaritan a woman. Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." So may mga barrier. Oo. Kung ano man ang mga bricks na itinatapon sa iyo, you will be able to build a house out of the bricks na itinatapon sa iyo. Oo. Ang maganda dito po dun sa John 4 nato na dinidiscuss ni Pastor, sa pag-share yung opportunity na tinake ni Jesus Christ dito para mag-witness dun sa Samaritan woman, may mga barrier po na overcome ni Lord, hindi ba? Yung kanina. Kaya, ikuan mo yun. Ang ganda nun, yung sinishare ni Pastor sa akin kanina, ibigay mo yun, Pastor. Anong ba yung barrier na naunang Mamaya na natanggal? yan. Mamaya na. Mamaya na. O, sige. Jesus answered her, "If you know the gift of God, and who it is that ask you for a drink, you would have asked him. He would have given you living water." Kung alam mo lang, ang talagang tinutukoy ko, Kung alam mo lang Na kung tubig. sino. dapat Kung sino yung naghihingi sa'yo. humingi ka sa akin. Hindi. Ang sabi niya doon sa babae, kung alam mo lang kung sino yung nanghihingi sa'yo ng inumin. Amin, ganun niya. Okay. Purihin na Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I gave them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Itong tubig na to will lead not only to quench your thirst at the present, but up to the next life na ipinangako sa atin. And this answer gave the Samaritan woman the desire to ask for the offer of Jesus because he had He has a sin a problem. sin problem. Naging Alam- curious. Pastor, hindi ba? Yung Samaritan woman, ano yung sinasabi niya? Hindi niya kilala si Jesus eh. Anong sinasabi ng tao na to? Di ba? Oh, yan. Sige, ma'am. Verse 15. Mhm. The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." Verse 19, "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worship on this mountain, but you Jews
claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Come. I know the Messiah. So verse 25 na. 25. Mm. Is coming. Alam niya, meron darating na tagapagligtas. Oo, naririnig nila yun. Eh. Dinig eh. Siguro maraming mga ano. Oo, naituturo rin. When He comes, He will explain everything to us. Then, Jesus declared, I, the one is speaking to you, I am He. So, nagpakilala na si Lord. Nagpakilala na si Lord Oo. dito. Mm-mm. Hindi mysterious ni. Mm-mm. Nagpakilala na. Ako yung inyong tagapagligtas. Ni-reveal na, ni-reveal. Sabi May niya, I know revelation that na. Messiah is coming. Sabi nga naman, I, the one is speaking to you. I am I, He. the one Ako is yun. speaking to you. Ako yung Messiah. I am He. Aha. He is the great I am. And this short conversation with Jesus gave the Samaritan woman the urge to share her experience with Jesus. Oo. So, nagkaroon na ng witnessing. Oo, yan na yung gustong-gusto niya. Naku, sabi gano'n niya. Ito na pala, Oo, ito pala, ko. oo. Nakaharap ko na. Dati, nadidinig ko lang. Mhm. Ngayon, personal na Mm-hmm. nakipag-usap sa akin. So, sa verse Verse 20. 28, then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, nag-witness, come and see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? Alam niya lahat ang background ko. Maraming mga tao, yung kanilang background, hanggang ngayon, kaya hindi mag-grow. Tinatago. Nakatago. May itinatago ko pa ba? Para totoong Yung mabago. Yung na bang, ano, aminin. Mm-mm. yung bang puso mo, circumcised na. Yun. Yung naging topic natin na Monday. Ano? Bukas na ba yung ano? Mhm. Wala ko nang sabihin na, nagtuturo mo ka. Ang dami mo namang nakatago dyan sa puso mo. Ito ay hindi sumbat. Kung hindi isang challenge sa atin, na kapag isang tao yun, missionary, walang masasabi sa iyo except na ang lahat ng sinasabi mo, puro spiritual. Amen. My food, says the Lord, is to do the will of the Father and to do the work and to finish the work He tells me to do. They came out of the town and made their way towards Him. So yung mga tao, Pumunta na kay Jesus. pumunta na kay Jesus. Dahil doon sa witnessing ng babae. Nagkaroon na ng encounter. Mhm. Hindi lamang siya ang naka-encounter, kung hindi ang lahat ng tao na sira na sumama. Aha. Tatawa nga ako kahapon. Yung hindi mo akalaing makapagsasama ng ibang tao, na mga bago, na isama niya. Noong Sunday, Pastor, hindi kahapon. Nung Sunday, si Jacob, yung anak po ni Minister Ray Danganan, na-postpone yung kanilang basketball kumbaga practice, kumbaga yung mga yung mga ka-teammate niya, na isama sa fellowship. Purihin ng Panginoon sa Makati. May 50 kabataan, mga basketball players doon, na kasakasama ni Brother Jacob Danganan. Kaya
Salamat sa Diyos. Imagine mo yung bata, ginamit at nakita ng mga kasamahan niya. Siguro nasasabi niya, nagda-drum ako dito. Nag-drum siya kahapon, di ba? Nung Sunday. Kaya nakakatuwa po pag tinignan mo yung bata, nagamit para mag-witness sa kanyang mga ka-teammate. Purihin ng Panginoon. Ito, sa verse 27-38 ng John 4, It showed us. us that Jesus witnessed to his disciples. Ginamit na yung tao, Samaritan woman, who were not able to see the conversion of the Samaritan woman because they were gone for a while and were surprised when they returned. They saw Jesus talking to the Samaritan. Baka namalengke o hindi Oo, na nasaksihan. Doon. Kaya nung inaalok na si Lord, namili nga sila ng pagkain. Nung inaalok ng mga disciples si Lord ng pagkain, doon niya sinabi yung John 4:34. Di ba? That my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Yan. So nakapag-witness rin si Lord doon sa mga disciples niya dahil nakita kausap yung Samaritan woman So, ang ibig sabihin ni Lord, nakapag-witness ako dyan sa Samaritan woman habang kayo ay namamalengke. Imagine mo. Hindi nyo nakita. Hindi niya. Sabi, Busy kayo. Oo. Kaya sabi ni Lord, I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work and you have reaped the benefits of their labor. Sa verse 38. Kaya kuminsan nakikita natin, lalo na kami sa mga manggagawa, hindi ba? Kuminsan pag nagpunta kami sa isang outreach, ang lagu-lago na dahil may mga naunang nag-share na doon. May mga unang manggagawa. Ganon din si Lord. Nauna siya dito sa Samaritan woman. Kaya yung mga disciples, susundan na lang nila yung nagawa ng Panginoon dito sa mga Samaritan. Mamaya yung barrier na sinasabi ni Pastor, ipaliliwanag sa atin ngayon. Okay. Ayun. Sumunod, nag-witness naman siya doon sa mga kasamahan ng babae sa Samaritan. Sa verse 34 na tayo. Oo. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. You don't have a saying. Don't you have a saying? Tsaka na, mamaya na. Wala medyo tagilid ang bangka You don't have to say, it's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. The harvest is white, They are ripe for harvest. but the workers Are few. are few. Ito po yung isang naging topic natin, yung God is expansive. Yan. So, kinakailangan tayo po ay rin. Kinakailangan tayo po ay paggamit sa Panginoon kasi I am intentional. Kasi sabi nga ganun dito sa John 4 na to, sabi nga, I tell you, open your eyes and look at the fields, sabi sa verse 35. They are ripe for harvest. Hinog na. Pwede na silang anihin. Maraming tao, sabi ko nga sa inyo, hindi ba yung 2025, ang daming naging biktima ng lindol, ang daming nangailangan ng salita ng Diyos, ang daming nagkakaroon ng depression, yung mga nangyari sa ating gobyerno. Sabi nga, open your eyes. Tingnan natin ang kapaligiran natin, mga kapatid, sabi gano'n niya, na marami, look at the fields. Ito po yung kapaligiran natin, yan po ang tinatawag na field of evangelization. Di ba? Kaya sabi niya, they are ripe for harvest. Di ba, Pastor? Ito nga, may nag-share nga sa atin naman sabi. Wala namang kinulang. Nasa kanya lahat ang pera. Walang nakikita ko, wala Pero pag minsan nakikita natin yung ating sarili, yun nakita yung sarili niya. Wala, useless na ako. Ayoko na. Nadidepress. Oo. Aba, something is wrong with the psychological na kailangan niya.
Yung kaisipan na kulang sa kanya. Marami po. Kaisipan na ma-share ng lahat ng tao ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng mamimit dahil we are ready. Amen. Okay. Yan. Kaya dito doon naman sa verses 39 to 42, ang sabi doon, Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. Ayan. Yung testimony. He told me everything I ever did. So when the Samaritan came to him, they urged him to stay with them, and he stayed for 2 days, and because of his words, many more became believers. They said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Nako, na-experience na nila. Hindi lamang yung yung Samaritan woman, yung kanyang experience. Nagsimula doon sa sharing ng Samaritan woman. Pagkatapos, nung sumama yung mga tao na nasharean niya at sila mismo ang nakarinig kay Kristo, na-meet niya, sabi nga nun, we no longer believe just because of what you said. Hindi dahil sa sinabi mo. Sabi, we know. Now, Hindi na, you know, I know, but we know that this man really is the Savior of the of world. the world. Yan. Ang ganda, no? Talagang sabi nga, now we have heard for ourselves and we know that this man really is the Savior of the world. Now, we have heard for ourselves. Sila mismo ang nakarinig, hindi second info. First info na sila, yung kaya yung experiential sanctification, naging personal. Hindi na yung sabi-sabi lang. Oh, sabi ni ano? Oo, yun. Yun ang maganda doon. Napakaganda po Naniniwala nito. ka ba sa kanya? Ang ganda nitong missionary work ni Lord dito sa John 4, yung nangyari na to, yung conversion. But God is missional God. He has His plans, purpose, and projects. That we play a role in them. And we play a role in them. Yan. So Ngayon, meron siyang plano, meron siyang purpose, at meron talaga siyang may project siya. project o layunin. Oo, Project Salvation. Oo. Ano, pero bawat isa sa atin, may kinakailangang gawin o mag-participate tayo, we have a role in them. Ngayon, Pastor, natapos natin itong John 4 na ipaliwanag natin. Meron kang mga sinasabing barrier na break ni Lord dito sa John 4 na to. Ano nga yung mga barrier na yon? 3 bagay. Bago tayo, pwede na ba tayo magtapos? Hindi pa. Oo. Hindi pa? Munang barrier yun. 3 bagay. Barrier to overcome Mhm. sa ating pag-share, pag-witness, personally, kung sino ang ating Panginoon Jesucristo. He is the Messiah, the Son of the living God. God with us. And the government shall be upon His shoulder. He will be called Wonderful Counselor. Ngayon, lahat ng barrier dito sa kanyang pagpipreach ng Samaritan woman. Number 1, merong gender barrier. Yes. Ang unang na-break dito, Oo. sa John 4 na to, ay gender barrier. Oh, bakit nasabi mong gender barrier? Siyempre, Gender, ang ibig sabihin, male and female. Oh. Okay. Jewish religious law did not condone a rabbi speaking with a woman in public. So, nung sa panahon ni Kristo, panahon ni Lord,
ay pinagbabawal na makipag-usap sa babae ang ganun ba? Ano Hindi, yan? hindi naman pinagbabawal. Ano? Pero ang magiging problema roon, makikita ng ibang tao, Gender eh. Oh. kalalaking taon to eh, ibang babaeng, baka may pagsamantalahan to. Anong walang relasyon. Mm-mm. Oh, kung hindi mo rin lang asawa, hindi mo po pwedeng kausapin. Ganun ba 'yon? Isa ito sa Oo, mga ano, oo. isa ito doon sa mga ibang Mga customs, mga tradition, yung mga lalo practice. yung ibang mga sekta, Oo. hindi mo sila pwedeng kausapin na hindi ka nagpapaalam doon sa asawan to. Oo. Itong Kaya, Samaritan kaya woman, tinanong ni Lord where is your husband? Di ba? Itong Samaritan woman, ang dami-damin to. Oo. Kaya ang Kung 20. oo. Kaya ang na-break una dito, pwedeng mag-usap ang babae at lalaki. Maaring mag-share, hindi ba 'yon? Gender barrier. Yan. Tapos ang ikalawa, pastor. To know God the Father through Jesus Christ, His Son, Jesus. Look beyond their surface difference. Hindi niya inalintana yung difference kay babae, kay lalaki, as long as your conscience is clear Amen. na i-share mo kung sino ang Panginoon, kung sino ang magniligtas sa atin sa kasalanan. The two people, for they were on the inside. In order to even converse with the Samaritan woman, Jesus was compelled to overcome this barrier Aha. ng gender. So sa New Testament, pastor, yan din ay nakita doon sa Acts 2 verse 18. Doon sa ito yung katuparan ng propesya ni Joel sa Joel 2. Ang sabi, Joel 2. sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahahayag nila ang aking mensahe. So, hindi lang naka-exclusive na sa lalaki lang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, kundi pati sa babae. Yan ang gender barrier na binrake ni Lord dito sa Samaritan woman. Atat mo, ha? Ang unang witness nga kasi yung Samaritan woman, hindi ba? Oo. Some were exacting in this standard that they would close their eyes when they saw a woman in the street. Oh, pinipikit pa nila yung mata pagka Pinipikit ang mata. nakakita ng babae. Kaya kung makakikita Grabe kayo, naman iba, yan. mata lang ang nakalabas, nakakikita kayo nun. Yung mga nakalabas lang yung mata, tapos suklob lahat. Oo. Okay. Sige, yung susunod na barrier, ano yung sumunod Pangalawa na barrier? is racial barrier. Racial barrier. Racial. Yan. Yung una, gender barrier. Ngayon, racial. Racial barrier. Oo. The Jewish people hated the Samaritans. Yes. Kaaway talaga. Magkaaway yan. Yung dalawang mukha na yan. Na, Unbeliever. Oo. Hudyo at saka Samaritano. And Samaritan, in turn, despised Jews. Nako. Nako. Talagang Hated. nagigera pa nga yan yung mga yan, di ba? And despised. Oo. Ganun. Oo, talagang Okay. hate nila ang isa't isa. Centuries earlier, when the northern kingdom had been led away captive by Assyria, most of the Jewish population had been taken to Media. Kaya pala. Talagang kuwan yan. Magkaaway talaga yan. Kasi nga, hindi ba, yung natatandaan nyo yung ating pinag-aaralan noon, yung nahati ang king, after the death of Solomon, yung sumunod sa kanyang anak niya, ay hindi napangalagaan yung kanyang position bilang hari. Kaya na-divide ang kingdom. Nagkaroon ng Northern and Southern Kingdom. So, itong Northern Kingdom, ito po yung 10 tribes of Israel, nandoon po. At itong Northern Kingdom, ang kanyang ang pinaka-seat of place is Samaria. Kaya nandyan po talaga. Samantalang dito sa Southern Kingdom, nandito po ngayon ang Judea, ang Judah. Yan.
foreigners were then moved to the town of Samaria. Yan is nasabi mo. Oo. So, And the Jews who had been left behind intermarried with them. Kaya... oo, kaya nagkaroon yung mga Hudyo na napunta sa Samaria, yan, naging magkakapatid pero naging magkakaaway because of the intermarriage na yan. Na pati customs and traditions nila, pati yung kanilang relihiyon o yung kanilang pananampalataya na iba, sumasamba na sila sa mga idols. Kaya naging magkaaway na po talaga yan, yung mga Samarian at saka sa Jews. So yung mga Samarian, nakipag-intermarriage sa Jews. Oo. So itong... Hindi lang yun, Oo. ha? Pati yung the Jews who had been taken to Medina also intermarried with the result that the 10 northern tribes were absorbed into surrounding pagan cultures. Yes. Yun na yun. So, itong pagkakakausap ni Lord sa Samaritan woman at pati doon sa mga kasamahan niya na Samaritano na nakakilala kay Lord, sabing gano'n niya, ngayon nananampalataya ka na kami at naniniwalang siya na yung Mesaya na pinadala, hindi dahil sa sabi mo lang, sabi doon sa babae, kundi kami mismo nakarinig. Ang na-break ni Lord yan ay racial barrier. Ito pa, So, meron pa isang maganda. Isa pa, anong barrier pa? Teka, sandali pa, ha? Ito, ha? The people of Samaria offered to help them rebuild Jerusalem. Nagtulungan na. When this generous offer responded by the opposing the building project, by the time Jesus' earthly ministry, centuries of hatred and transpired between the two people. Nagkaayos sila Oo, lang. natapos na, di ba? So, Pangatlo. Pastor, yung ikatlo, ano? Social barrier. Social barrier. Social Paano barrier. nangyari yung social barrier? Jesus was addressed by some rabbi Mhm. or teacher, Aha. which indicate that despite his lowly lifestyle, he was viewed with respect by those who heard his sermons and saw his miracles. The woman, on the other hand, had been divorced 5 times, was now living with a man who was not her husband. This is verses 17 to 18. The stigma of her past may explain why he had come to draw water during the hottest part of the day, rather than in the company of the rest of the woman in the cool of the morning. Yan. Dahil walang Ang ibig nakakikita sabihin naman ng talaga. social standing, yung bang pagiging parang, kumbaga, paano nga yun, yung status mo sa buhay, katulad nga nitong Samaritan woman na to, nakakalima ng asawa eh. So nahihiya siya. Yung status ng kanya, yung kanyang buhay na yon ay parang hindi katanggap-tanggap sa karamihan. Di ba? Kaya nga katanghalian tapat siya, kumukuha ng tubig para iwasan niya yung iba. Para yung society. Hindi katanggap na society eh. Di ba? Yung social standing niya, dito pinakita ni Lord na lahat ay makasalanan. Walang tinatangi si Lord. Hindi ba makasalanan ka o banal ka? Sinasabi mo, wala namang banal eh. Di ba? Kaya napakaganda dito na break ni Lord itong 3 barrier na to. Na-break niya, Pastor. Na-break niya. Una, gender barrier. Sumunod, racial barrier. At sumunod ay social barrier. So, ang pinakikita dito, everybody needs the Lord.
Everybody. Everybody Ought to tanggap ni Lord. Kaya everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Kinakailangan, nakikita natin ano bang purpose ni Lord dito sa mundo. He came to seek and save the lost. At ganyan din ang dapat nagmiging purpose ng bawat isa sa atin. Okay, dahil na-break yung tatlong barrier, ito ang challenge sa atin lahat. Amen. There's a challenge. Our challenges as we strive to follow Jesus' example is to step out of our comfort zones Amen. to interact with people who are radically different from ourselves. Praise God. Alis ka Oo, muna dyan sa wag- comfort zone Oo, mo. tsaka wag mong tingnan yung ibang tao na yung holier than thou attitude. Para bang, sino ka? Parang ganon. Hindi. Lahat tayo. Kaya kapag natanggap natin si Kristo, sabi nga niya, people who have to hear the message of salvation for them to believe and personally experience the saving power of the Word of God, like those Samaritans who hear the message from the woman and believe because they personally experience what the woman is sharing to them. So, people have to hear the message. Kinakailangan marinig ng iba yung message of salvation, katulad nung nangyari dito sa incident ng Samaritan woman. Kinakailangan makita na. But sabi nga ganon, we have the ability, mga kapatid, and the privilege to participate with Him. At in so many beautiful, exciting ways to be ready to witness and share our experiences like this Samaritan woman. Yun lang, paano ka ba nakakilala sa Panginoon? Napakagandang witnessing na yan, mga kapatid. Di ba? Kaya sabi nga, kaya napakaganda na gayahin natin kung ano yung message nito. Message ng John 4 na to. So, step out Of your comfort zone. Uh-huh. Okay ako. Nakakailan kaming lahat. Hindi mo naiintindihan yung kalagayan ng ibang tao. Amen. Pangalawa na natin to, ha? This is how certainly one way Amen. in which we can follow in the footsteps of our Savior, Jesus Christ. Praise God. I will follow you. Amen. Ngayon, bago namin i-wrap up Teka, to. meron pa siya. Sandali lang. Sige, meron pa. When we are truly devoted to sharing the good news with others, the Holy Spirit will help us to overcome the three barriers that Amen. is in front of us. Praise God. Gender barrier, racial barrier, and social barriers through the help of the Holy Spirit that is in us, hindi aalis forever. Amen. He will guide us. He will tell us what to do. Praise God. Thank you, Lord. So, bago namin i-wrap up ho yung ating topic ngayon na napakaganda, purihin ng Panginoon, batiin po natin ang mga nagbe-birthday ngayong araw na to, January 8. Ang mga may birthday po ay si Brother Gerald Nuas, Brother Michael Alanggilan, Sister Grace Monte, at ang aming mga inaanak sa kasal na si Brother Scott at Sister Glover, Tina Glover. Happy anniversary mga anak, nasa Australia po sila. God bless. At mamaya po ay i-wrap up natin. Brother Bong, batiin natin silang lahat. Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you.
Thank you, Lord. Yan, happy birthday. Enjoy your day, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Ngayon, sa pagra-wrap up po natin, ang sabi nga, ang topic natin, subtopic natin dito sa part 3 na to, ay God is missional and we must be ready. We just have to make sure that we are not leaving Him or neglect Him whenever He asks us to do something. Like the disciples at that time. Parang huwag tayo tumulad doon sa mga disciples na eto na, mag-share na, may witnessing na na malengke. Pero pinakamaganda, sabing gano'n niya, kinakailangan checkin natin ang ating priority, mga kapatid. Let's review our priority. In John 4, let us give our priority to the physical needs. Do not give priority to our physical needs dun sa mga food na yan. But Jesus emphasized to them that His food is to do the will of the Father who sent Him. Katulad nga po doon sa James 1:22, sabing gano'n niya, 23, and do not merely listen to the word and so deceive yourselves, do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks in the face of the mirror and after looking at himself goes away and immediately forget what he looks like. Kaya soul winning is much more important than anything else. Kanina sabi ni Pastor Fred, magagawa natin yung, do away natin yung 3 barrier natin by the power of the Holy Spirit. Kaya kinakailangan, dapat mag-decide tayo to change. We must always be ready for God's mission. At we can do this only by the power of the Holy Spirit. Kaya sabi nga ganon, sabi sa Isaiah 6:8, tinanong sabing ganon sabing ganon kay Isaiah, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Who will go for us? And Isaiah said, here I am, send me. Katulad nung ating inawit kanina, ay uwitin ko po ulit mga kapatid, napakaganda po nun tayo bilang mga tagasunod ni Kristo. Dapat tayo ready. We must be ready to be sent by the Lord. Yeah. Thank you, Lord. Sige, move on. Let's go. Let's grow together in the service of our God. Move on. Let's go. Let's grow together in the service of our God. Forward we go, winning more souls for the kingdom of our God. The harvest is plenty, but the workers are few. Whom shall I send? I am counting on you. But by the power of the Holy Spirit. Kaya ang sabi niya, empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Empower me, O Lord, with your Holy Spirit. Bring out the best in me, O Lord, that I may serve you faithfully. O Lord, empower me, O Lord, empower me with your Holy Spirit. Let us close this segment with a prayer, Pastor Fred. Okay. Salamat po, Panginoon, na ang mga bagay na naghihinder sa amin ay naalaman namin ngayon dahil sa iyong mga salita. Man does not live by bread alone, but on every word that proceeded from the mouth of God. Salamat, O Lord. Through the power of your Holy Spirit, we can witness now that you have cleansed us. We say, send us. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. God bless us all. Always. So, pakinggan po natin, panghuli, ang repeat new song of the week entitled sa James 1, verses 2-6, composed by Sister Mercy Lalog. God bless everybody. See you again. Magkalak kayo kapag kayo'y
upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Sa pamamagitan ng mga pagsubok ay dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Walang pagkukulang, walang pagkukulang. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the